not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bawat hakbang sa kalusugan, kasama mo sa paglalakbay. Pag-asa't pag-aalaga, para sa'yo aming ibibigay. Health mo, Clerico, kalusugan mo. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ito naman po ang video namin sa programang Health mo, Clerico dito sa Kakampi Online Live. Kasama ko po ngayong hapon ang aking mga co-hosts na si Jack Abbott at Doc Juliet at Doc Juliet. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga nanonood ngayong araw ng Biyernes. Narito po ulit tayo sa ating Health Mo, Care Ko. So maganda pong pag-uusapan natin. So Doc Juliet. Hello, happy Friday afternoon. Ito na naman kami sa panibagong talaktakan at panayam sa mga dapat nating malaman sa kalusugan natin. Ang ating topic ngayon na Sir Abe? Ay, nako, ito yung karamihan na nararanasan po natin. Kahit kapag tayo ay nata-traffic o nagkakaroon ng konti, tayo ay nai-stress. Ayan. Yan po yung pag-uusapan. Hindi naman. Maganda ka pa rin naman. Actually, lahat po tayo nai-stress. No? Sa araw-araw na pamumuhay po natin, ang stress ay kailangan lang natin makontrol yung emotion natin. Yan. Kasi pag na-stress, yan ang sakit eh. Oo, maraming nadidevelop yan eh. Kasi kapag tayo ay nai-stress, may mga sakit o kondisyon sa kalusugan na maaaring lumala o magsimulang lumabas. So, kaya dapat po makontrol po natin ang emotion natin. Huwag po tayong magpatalo sa stress. Yes, sabi nga natin yung mind over body. Yes, kaya nga po madalas, di ba, sinasabi ko sa mga yung mga kaibigan natin, kapag tayo po ay nai-stress, kakain lang po tayo ng ice cream, kakain ng chocolate, kakain ng cake. Kaya, bakit? Kasi ang kabaliktaran po ng stress, dessert. Okay. So, and ang stress kasi is maaaring magdulot ito ng mga physical na sintomas. Halimbawa, katulad ng pananakit ng ulo. Ayan, pag may stress, di ba? Masakit ulo natin. Masakit ang ulo, nahihilo, inaantok. Oo. Tulad ng tulog. Kasi nagkakaroon ng mga blood stagnation yan, yung traditional Chinese medicine niya, no? So, maraming mga sintomas. Meron lang kung konting nila. Yan. May dumaan Okay. Yung sinasabi po natin na mga sintomas, pag nakikita na nag-stress tayo, maraming yan eh. Pag na-stress tayo, ano ba yung nararamdaman natin? Unang-una nga, katulad sinabi natin, pwede sumakit ang ulo natin. Ang iba naman, aside sa pananakit ng ulo, pati yung tiyan, nagkakaroon ng... Parang hinahangin lang dumagigay, magsigaw, diba? Connected lahat. Oo, lalo na naalala ko nung during college days, nung kami ay mag-represent ng, anong tawag dito, yung... Yes, sa thesis, oo. Ma-report, ganyan. Oo. Nararamdaman ko rin yan yung college. Pagka hindi ka masyadong prepared, hindi ka nakapag-aaral, yung feeling mo talagang gano'n na kinakabahan ka namin. Meron ba akong masabi o wala? Kukulo na yung chan mo na. Hindi mo malaman kung gusto mong dumuna or whatever. Magkakapupunta ka na ng comfort. Totoo yun. Oo, yan. Sa mga mararamdaman natin. Pero pagka ang stress ay pinabayaan po natin, pwede rin magdulot yan na mag-develop ng sakit sa puso. Oh, naku, delikado yan. Tataas ang ating blood pressure. Ayan. So, ang stress kasi is maraming, ano bang dahilan ng stress? No? Unang-unang dahilan ng stress, work-related. No? Work-related. Sa trabaho natin, marami yan. Pero yung mga short
type of stress yun, yung natraffic ka sa kalsada, na nagmamadali ka, may hinahabol kang oras ng meeting. Ayan, stress din yan. No? Ganun din, ang iba naman kapag ka nalaman mo kung ano yung health issue mo. No? Yun, oo. Nai-stress ka rin. Stress ka rin. Oh, especially pagka may mga cancer, sinabi siya, ay, you have ganito, ganyan, may cancer ka. May stress ka. Kaya ang iba, yung reason yan kung ba't ayaw magpa-check up. Dahil yun. Tama yan. Pero dapat magpa-check up. Para maagapan. Pumunta tayo sa ating mga medical doctor. Medical doctor. Okay, so, very, very important, no? Na ang kalusugan natin ay ating alagaan. So kapag tayo ay nai-stress, diyan tinatamaan ang kalusugan din natin. Yan. Tama. Malaking factor talaga yan, yung stress nila. Gusto talaga sa mind mo mind over body na. Oo, kaya nga pag nai-stress tayo, hindi tayo makatulog. Ika nga, sabi nga, ano ba daw yung stress? Stress, sinasabi dito, is a psychological and physiological response to perceived challenges or threats characterized by mental or emotion strain from adverse or demanding circumstances. Yung mga nangyayari sa buhay natin. Yes. Yan. So, kaya kailangan talaga na alam natin paano ba natin makontrol ang stress. No? So, yun yung very important. Kasi talagang pag na-stress tayo, hindi ka makatulog. Totoo yun. No? Pag hindi ka nga nakatulog, di ba ang affect is liver? Yes, actually, pag na-stress tayo, liver is one of the, nagkakaroon yung vital energy natin sa liver natin, nadi-disrupt. So, nagkakaroon tinatawag na liver qi stagnation. Stagnation. Oo. Ayan yung mga kaalit, yung mga magiging mga side effect pa niyan kung hindi natin nag-aalagaan. Oo, ito yung tinatawag naman na acute stress. Sinasabi na short-term reaction. Ito yung katulad sinabi nga natin na kapag natatraffic tayo o halimbawa, na-invite tayo sa isang presentation. Ibang, hindi mo na alam, na-blanco ka na. Hindi mo na alam anong gagawin mo, di ba? Yun, nabablanko. Alam mo lahat, then, sabi, without stop. Oo. Lalo kung nag-MC ka, no? Kasi kailangan maganda yung presentation mo, tapos nakukuha mo yung attention ng mga tao, tapos nablanko ka. Bye. So, yun yung mga, yun nga, sabi ko, kapag tayo ay nai-stress, ang kalusugan talaga natin, ang unang naapektuhan. Yes. Aside sa pananakit ng ulo, pananakit din ng katawan. Ang una yung ating balikat. Upper body part. No, yung shoulder natin, sumasakit po yan. Nagkakaroon ng pain. No, yan yung isa sa sign po niyan. Tapos yung sinabi nga natin, yung problema sa tiyan, kapag tayo ay na-stress, so magdudulot ng sakit sa tiyan natin to. Nagiging acidic. Ay, iba nga, nagkakaroon ng constipation. Yung hirap dumumi. Oo. May acid reflux, di ba? Oo, acid reflux, yan. Aside sa mahirap yung pagtulog, ang iba, pag nai-stress, lalo na sa aming mga lalaki, walang kaming ganang kumain. No? Pero, affected talaga lahat. Pero hindi lang yung iba naman, kapag nai-stress, ang nangyayari po, kain ng kain. Yes. Parang may kilala ka doon, Sir Abel. Parang maba naman ako. Hindi kasi may kakilala nga. Ayun na lang. Kasi alam ko na yan kung sino yung kilala mo, Sir Abel. Nagkita kami sa Cebu. Tapos, nagyayang kumain. Nung nag-order na, dumating na, dalawa lang kami. Ang tanong sa kanya, ito ba ay last supper na ba natin? Sa dami ng kinain. Sa dami ng in-order. Sa dami in-order. Hindi naman in-order, Sir Abel. Hindi ka na ubos, binalot. Binalot. Sa bahay kinain. Parang may umaamin. Yung pala yun. Hindi, kasi nakita kami ni Doc. Pero I wish na naman stress eating din ako. Tumaba-taba naman ako. Mabilis siguro yung yun ang problema. metabolism. Mabilis talaga metabolism. O, sanay din yung body mo si stress. May ganun eh. Sanay na ako sa stress. Hindi, totoo yun, no? Kapag nai-stress tayo, talagang nag-change yung natin. So, kaya kailangan ang stress talaga is we must control it. Kasi kapag napabayaan natin, nagiging episodic stress, so ibig sabihin, yung acute stress often due to high pressure na. So, possible sa trabaho, karamihan, may stress na. No? Lalo na kung if you are one of the officers in the corporation or company,
and nagkakaroon ng problema, Siyempre. so talaga yung stress is dala-dala mo. So, nasa iyo lahat kasi yung burdens oo, sa kaya mga working. magkakaroon talaga ng ano yan, hypertension. Yeah. Kaya nga ako, Sir Rabbit, pag talaga nagpasyente ako, pinapakalma ko muna yung pasyente. Para mas makuha mo talaga yung makapag-diagnose ka ng tama. Kasi minsan, mataas ang BP dahil stress nga sila. Oo, tama yun. Tapos ano rin, pagka pinabayaan mo yung stress, pwedeng maging anxiety o depression na. Ayan. So, Ayan na lalo. Yun yung kailangan talaga na we must control it. No? Yes. Karoon ng stress disorder. Yung tinatawag na matagalang stress na maaaring magkaroon ng stress disorder. Tulad ng tinatawag na acute stress disorder or post-traumatic stress disorder. So, yan. Mental illness na. Oo. So, kapag ka naging chronic yung stress mo, pwedeng magpataas nga ng panganib na magkaroon tayo o mag-develop ng sakit sa puso. Of course. Yan. Oo. Ayan yung mga palpitation mo. Ayan na Yes. yun. Oo. Nagkakaroon na nga talaga ng mga abnormality sa body. Pag yan ang umatake Pwede talaga sa'yo. affected din yung ano. Malaki. Thyroid? Oo. Yung blood sugar natin. Lahat. Oo, lahat. Siya. Pwede siyang Yun ang talaga minsan nagiging root talaga ng mga sakit natin nowadays. Yung stress talaga na Eh, yun. paano ba maiwasan ang stress? Kumain nga, di ba? Sabi mo. Hindi. Ng healthy food. What is healthy food? Yes. Pero unang-una is dapat exercise. Of course. Oo. Tapos, Simple walking, Sir Abit. Okay na. mag-isip ka ng isang gawain na magiging productive ka. Yun yung ano. Kaya nga ako pag walang ginagawa, nag-iisip ako ano yung i-repack-repack ko din yung business ko. Tsaka, At alam least niyo ba, mag-easy ako, wala yung stress. yun, tama. Tsaka alam niyo ba na affected, kaya sinasabi natin masakit yung ating balikat. Balikat. O likod. Usually balikat ang apektado Back dyan. pain. Karamihan balikat. Lumbar? Likod. Yes, so, Lumbar. Kasi una yung emotion po natin are affected Yes. yung mga organs natin. Like, let's say, na-stress tayo. Ang unang-unang affected pala dyan ay yung liver po Liver. natin. Liver. Kaya malalaman mo nga pagka-stress yung isang tao, may problema sa liver. In traditional Chinese medicine, yan po madalas yung kausap ko palaging galit. Irritable. Oo, palaging galit. Nakasigaw. Hindi mo ina-out pero palaging galit. Ngayon, hindi ka ba nakasigaw? Hindi. Hindi ako stress. Oh, yan. Pero kanina nakita mo ko yung tenga ko na talagang binabasa mo na naman. Dapat natapa ko yung tenga ko pag nagkikita tayo Sinasanay na pagka ano, di ba? Oo. Sabi niyo, kulang ka sa tulog. Parang kanina, yung minute ko after na may mass, may nakita ko kilala doon sa church. Sabi ko, masakit ang, ang likod mo. Paano mo nalaman? Nababasa ko yung tenga mo. Ganun. So, tinitment ko na rin siya. Iba na may alam. Kaya dapat talaga huwag tayong ma-stress or makontrol natin kasi affected nga si liver. Actually, marami Kaya kumbaga sa from the liver and other Kaya organs. complications niya di ba? Pagkasakit, nagkaka-complications. Kapag ka nag-grief naman tayo, affected naman si lungs natin. Tapos, kaya nga ba mapansin mo kapag ka na-stress tayo, sinasabi na bakit parang kumukulo yung tiyan mo. Yes. So, affected si stomach po. Lalong-lalo pagka may sadness. Yan. So, ganun din po kapag natatakutin tayo, nagiging affected din si kidney. Si kidney. So, Yun yung sinasabi ng mga matanda na naiihi sa takot. Oo. Kasi nga si kidney nga ang affected doon. Meron tayong question dito from Margarita. May stress ba sa trabaho or relasyon? Ay, oo naman. Of course. Yan ang number one nga Trabaho at relasyon. Para mawala po ang stress o mabawasan ang stress sa relasyon, dapat open communication po ang mag-asawa. Wow, galing naman yung prakaga. Very important po ang communication. No? Kailangan po hindi po mawawala ang oras. Kasi nagtatrabaho tayo ng 8 hours. Pero dapat doon sa 24 hours po natin, we will give time to our wife, to our children, sa family po. Dapat may time. Ang iba nga po kahit malayo, di ba yung mga OFW, nasa malayo sila. Pero dapat po open communication kasi meron na pong mga gadget ngayon like cellphone. No? Pwede namang mag-video call na ngayon
So parang kasama mo pa rin sila. Parang kasama So, pa rin kahit Very na important po yung time. long distance. Yes. Ganun din po sa trabaho, no? Sa trabaho naman, kailangan po open po sa isa't isa ang magkakatrabaho. Nagtutulungan po. Kasi kapag diyan po, wala yung communication na proper doon sa mga ka-workmate mo, so doon nag-i-start, nagkakaroon ng problema. Ma-conflict, And oo. Stress. Stress, will come oo. out. Itong sa relasyon na tanong meron akong gustong share dito. Yun. Meron ako naging pasyente na talagang in pain siya, ganun. So, medyo severe na yon. So, while talking, nagto-talk therapy ako, doon ko nalaman din na ang isa doon sa cause ng kanyang mga sakit is yung relasyon niya. So, kailangan ko maipalabas yun, di ba? Usually, ginagawa natin yun sa atin. Nung medyo na bigyan natin advice and na-release yung mga stress nga niya about sa relasyon niya, okay. Oh, So, kasi ganun kailangan kabilis. Yung iba pa nga, kailangan Oo. iiyak. Iba kasi yun. nilalabas mo yung sama ng loob. Yeah, sobrang Hindi iyak sa niya relasyon, that iba sa time. family, mga anak, Yeah, oo. mga kapatid. Mm-mm. Kasi madalas nagkakagulo-gulo din di ba? Yes, Oo, oo. kasi Pag may nakwentuhan ka, parang naririnig. Malaking bagay yun, yung ma-release niya yun. Ang bilis din yung improvement niya, ganun. Kaya kailangan may kausap ka pa. Yes. Yes, oo. Ngayon may katanungan si Miss Bless, Prakabet, Doc Juliet. Ang kape ba, diferensya sa katawan? Ano bang meaning mo dito, Miss Bless? Baka yung kape ko nakaka-diferensya sa katawan. Depressed? Ito diferensya. Hindi ko siya maano. Hindi, kasi di ba stress. Or minsan yung kape ang nagiging nakatanggal ng stress nila. Pag stress nila, kape tayo, nakaka-relax di ba? Nakaka-relax siya. Di ba? Kape naman is stimulant yan, no? Yes, oo. Okay siya. Pero Huwag depende. kang sobra. Lahat ng sobra masama o nakakalaso. Kasi pag sumobra, kakabahan mo na yung dibdib mo di ba? Oo. Tsaka mag-a-acid ka na rin. Pero kung tamang inom lang, nakakatulong siya. Kasi nakaka-relax ang coffee. Depression. Depression or ano? Or Hindi ko merong rin bang maintindihan. effect yon kape para ma-depress ka? May substance ba siya para maging depressed ang isang tao? Maybe yun ang gusto itanong ni Ma'am Bless. Paki-clear, Ma'am Bless. Pwede mo pa uli kaming tanungin. Para Yes, oo. Para malaman masagot natin. namin. Nating lahat yan. Ano ba yung depression na yan? Actually, ang kape kasi stimulant yan, no? Stimulant. Pero may effect siya because of the kape, no? Pwedeng possible na may mga tinatawag na negative effect sa atin na pwedeng mag-develop ng insomnia, then anxiety, or digestive issue. Pwede po. Pagka-sobra. Sobra. Pagka-sobra. Usually din naman Sabi mo, lahat ng sobra. Lahat ng masama. sobra is masama Kasi may lalo na kung iinumin mo siya ng gabi. So, Hindi ka na possible na makakatulog. hindi ka talaga makatulog. Like, last week, no? May ginagawa akong presentation. Nagtimpla ng kape itong si Bro Ruben. Nagkape kami ng gabi. Ayun. Wala nang tulog. 3:00 ng madaling araw, gising pa ako. Yun. Nasobrahan siya. Anong oras siya uminom ng kape? Uminom kami mga around 10 in the evening. Kaya So, pala. affected ba si liver? Affected. For sure. Kasi napuyat. Affected. Oo. Napuyat. So, feeling irritable ka Kasi rin. pwede rin Oo. siyang, ang coffee rin pwede rin mag-cause because of the caffeine, no? Because of the caffeine, pwede mag-increase yung ating heart rate and or the blood pressure po. Pero nakadepende yan sa pag-inom sa oras. Diba? Kung umaga, syempre, maging alert ka, gising ka, makakapagtrabaho ka ng maayos. Oo, Diba? pero ang caffeine din kasi pwede rin mag-lead, especially sa stomach natin, doon sa tinatawag natin digestive system, na pwedeng mag-lead doon sa tinatawag na heartburn or acid reflux. Acid reflux. Tapos yung pag-increase ng ihi ka ng ihi. Yan. Diuretic din kasi ako. Tsaka ang kape kasi ngayon, okay lang naman kung sa umaga, once Sa umaga. a day lang. One Once cup a day. or twice One siguro cup a day. na. Parang katatapos na natin magkape. Kaya nga Speaking of kape, meron po tayo. Oh, yeah, yung product, sis. Ito po ang ating street kaping barako. Pure kaping barako from Batangas po. Yun. Yan. Pure siya. Pure Wala siya. siyang other additives. Kaya, uminom tayo. Masarap siya kahit walang sugar. Oo, diba? walang sugar. Saka hindi siya I-partner mo lang ng mapait. tinapay, okay na yun. Approve sa amin yan, walang sugar. Oo. Yan. Yan, ang Yun, no? ating kaping So, Batangas. yan. Kaping barako.
Oo, Yes, sabi available Masarap po yan. Ano? I-try ninyo at napakasarap. Oo. Available po yan sa Shore Residences. Yan. Buti pa ang kape, mainit. Sa Samantalang Shore ang- Residences, MOA Complex, available Ang po gabi yan. mo, malamig. Alam ko na yun. Ang gabi, malamig. Para po umiit ang inyong mga gabi, Oy, magkape. meron pang lavender Yan. Meron din oil. po tayong linen spray. Yan. Wow. Disinfectant and deodorizer. Wow. Yan. maganda Para sa, yan. bago tayo matulog, di ba, spray natin siya sa kumot natin or sa unan. Mabango ang ating paligid. Para makatulog tayo ng maayos. Parang kailangan natin yan sa panibagong mga i-open na clinic. Oo. Sa mga clinic po, sa mga clinic po ninyo, Yes. ito po, ang magandang Ito po, ang ano. ating, yan, Elaine's Fragrance. Yan, merong warm cotton, yan, fresh bamboo, lavender, and cucumber melon. Yan, 4 cents po yan. Yun, maganda For yan. fragrances. Yun, kape. Kape Batangas. and Ah, linen spray. Yun. Available po sa Shore Residences, sa MOA Magkano Complex. ba ang kape mo? Magkano? 250 only, 10 drip bags na siya. Yeah, 250. And then- Kung may senior, sis. So, yun. Pwede natin bigyan ng senior. Tapos, 10 drip bags na siya. Then, pwede mo siyang 2 timplahan. So, Yeah. tipid naman. So, pwede naman itong mga discounted kung by volumes lang bibili, pwede no? na. Or gusto lang mag-reseller. Reseller, pwede rin. Open din tayo doon. Masarap po talaga yung try niyo yung kape. Pinatikim ko sila. Yes, ito pa ang aming mga kape. Eh, kapag na-stress, ano ba dapat ang magandang treatment o approaches na gawin natin? Unang-una, as acupuncturist, so of course, acupuncture. Yeah. Makakatulong po ang acupuncture sa atin kung tayo ay nai-stress. Maraming Yes. klase ng acupuncture technique na tinatawag. We have body acupuncture, we have also microsystem acupuncture. And one of the microsystem acupuncture, yung tinatawag nating Auricular, therapy. ang ating favorite na auricular Yes. therapy. Kasi may, may pampabeauty siyang Of side course, effect. oo. Oh, Yan ang totoo ating yun, sikreto ngayon Pag lahat. nagpa-acupuncture tayo, affected din yung skin din natin. Yes, Gumaganda. nag-glow. Oo. Bakit ba gumaganda daw? Kasi di ba, si lungs natin, nag-stimulate, si liver Nag-stimulate, natin, yeah. nag-stimulate and other part of the organs. So kaya, yung pangloob, gumaganda na yung sa inner natin. So, in and out, And maganda then, ka. yung sa labas, gaganda rin. Yan. Kaya Yes. tingnan mo si Doc Juliet, oh. Ako na naman. Oo, ilang taon na yan, pero parang... Uy, bata look pa young ako. pa rin. Yung mga tao tuloy tatanong, yan taon na maro ako. Oh, ilang taon Ilang taon na nga ba? Yan na natin. Kasi kami birthday lang yan. Next last, question, July 8. please. July ka rin pala. Oo, Parang July tayo 8. July. July ka ba 29. Oh. Na-stress siya nung July 8. Dahil joke lang. Oh no, nag-relax ako noong July 8. Oh. Nasa Tagaytay po ako. Wow. At medyo Oo. nagpahinga. Kasama niya yung kanyang Mga kapatid at mga yung kanyang ex-boyfriend. Na ngayon ay Ito asawa talaga, na niya. Kala ko chinichika mo pa yung mga ganyan. Ex-boyfriend kasi asawa na niya. Asawa di ba? niya na. Tama. Oo. So, kaya hindi na-stress yan nung birthday niya. Pagka July, magaganda at gwapo. Of course, Mga July ka ba? birthday. Ha? July ka ba, Sir Abed? Next question, please. Okay. So, So, let's go back nga sa ano mo, Sa ating acupuncture mo. Oo, Oo, bakit to? lumalayo tayo. Kasi yung traditional Chinese medicine na sinasabi nga, pag nagpa-acupuncture tayo, nare-regulate yung flow ng energy sa katawan natin, nagbabalance siya. Then, pwede rin yung mga herbs, no? Yung herbs medicine o herbal medicine. Herbal medicine. Na pwedeng mag-nourish din sa body na ma-calm and yung ating isipan. Yan. Very important po yan para ma-address din yung specific imbalances. Ganon din yung tinatawag na dietary therapy din to support the organs and promote balances. So, ibig sabihin, you must eat more on fruits and vegetables. Yes. Ayan yung auricular acupuncture sa Ay, ating oo, screen. yan. Sa tenga. So, kung makikita po ninyo yung tenga, may tinatawag na ear mapping. So, ang ear, since we called it microsystem of our body, so ibig sabihin, lahat ng body parts and body organ are connected po. May mga Nandyan points. Po. May mga points, acupuncture points po na nasa tenga na po. Yes. Yes, may question tayo, Sir Abed. Sa bagong panganak daw ba pwede? Ang acupuncture. Yes. O sa hika, pwede rin ba? Okay, sa hika po,
pwede po, no? Sa Kasi may mga nakakalakas asthma, yan sa makakatulong lungs. po. But before we do the acupuncture treatment, we will assess the patient first. Yes. Po, no? Yes. Titingnan Proper po muna diagnose natin talaga bago tayo. tayo makapag-conduct ng Yes. acupuncture. Unang-una dyan yung kompleto ang tulog, Yes. busog. Yes, check din natin kung may mga what you call this laboratory testing sila. Laboratory. So kasi Yes, we pagka have to check nakita din, natin oo. na really needed ng medical attention, so So, ini-endorse po natin i-refer sa muna natin sa mga doctor. medical Sa doctors. medical Yan. doctors, kailangan din. Tama. Pero Unang-una. sa may mga asthma, acupuncture can help. Yes. Yeah, Oo. nakakatulong po. Mapapalakas niya yung respiratory natin. Yes, opo. So, another question, paano daw matuto niyan? Meron bang school? Ay, marami Yes. po tayong Maraming training school. center dito po sa Pilipinas po. So, mag-inquire po kayo sa PITAC DOH kung ano po yung mga accredited training center po. Meron po. And may mga ibang na rin po na nagkakandak naman ng mga workshop. naman Workshop. Po. So, you can attend din po doon. About auriculotherapy daw, Sir Abet. Yeah, pwede naman. They can, They can just call us. Oh, Baka call us. gusto namin matulungan namin kayo sa mga ganon. Ipa-flash ulit ni Direct ang aming mga contact numbers just in case po na gusto lang mag-guide namin kung saan kayo mag-enroll. At least mabibigyan namin kayo ng mga tamang schools. Marami po tayong mga schools para doon. accredited ng PITAC DOH. And we can also conduct mga workshop lang po. No? Pero kung if you want to become a certified acupuncturist, so call PITAC DOH po. Mag-inquire po kayo doon. Marami, may mga list sila doon ng mga accredited training school for the CAA. Mga gusto po talaga mag-aral for 2 years yan, Sir Abet. Yes. Oo. So, ayan po ang aming LAM, auricular medicine, is for the facelift. Tama-tama sa next question. Ayan. Pwede daw bang gumanda ang face? Opo, ayan. Balik Ay, natin oo yung, naman. yung slide. Ayan. Ayan Yan po. po yung nakikita po ninyo, yung nasa bandang kanan po ninyo. Yung- Kanan po sa taas ha. Oo. Ayan na naman siya. Nakita ninyo po yung, meron po siyang lines nandyan. Ayan. So, tapos after po ng acupuncture session po, nag-minimize po yung lines niya, no? So, halos almost nawala po. Actually, yan po si Doc Juliet. Yes. Ayan. And the prakabit dapat ganyan din mo rin. Yes, so Yes. once a week, Ah, nagpapaganyan si Doc Juliet po. Kaya kung titingnan po ninyo yung kanyang skin, napaka yung yung ganda po nasa skin. baba pa. Yan, yung nasa babang mga lines, kita mo? Sa ilalim ng- yan yung... Yan po, one no. session lang po yan. Oo. Nawala With the yung- combination po ng iba pang mga namin, modalities and protocols na for the facelift. Medyo kung mga takot po kayo mag-botox or mag-machine po for lifting, I suggest po na ito po ang para sa inyo. Yeah, It's a I'll natural way po para ma-lift ang inyong mga skin sa face and even sa neck. My mom, tinry ko sa mom ko, yung leg po niya talaga pong medyo na-lift. And ngayon po, nagtaas na naman another session. So, hindi lang naman to pampaganda. Kasabay po nito ang para lumakas ang ating katawan. Internal Yes. health po Oo. nito. Actually, ang auricular or auriculift na tinatawag natin or facelift using the ear acupuncture, actually, it's not really intended for facelift For facelifting, only, no? Or yeah. for beautification. But yung internal health concern natin, na-address din siya using this auricular acupuncture. So, gumaganda rin. Actually, na-discover to way back 2022. 2 years ago. Magti 3 years na, Oo. yeah. With Dr. Hector de la Cruz Yes, when we are in Baguio. So, ang ginawa namin yan, no? So, unang ginawa namin na model. Wala lang kaming magawa that night. Oo. May mga nakancel kami schedule. So, Yeah. nag-usap kami na let's make another protocol So, for nag-acupuncture kami doon sa Sa hotel. Baguio. Yeah. Then, we are amazed kasi yung face ni Doc Juliet is talagang nag-leak. So, sabi ko, wow, may effect. Then, same thing, I did it to Dr. Hector Yes. with Tagwasha. And then, ang nangyari, nagkaroon ng contour. Yeah. Oo. So, Yeah, kaya sabi naalala ko, ko yun sa sige, ano? dump dati si Doc Hector. Inano niya yung half ko eh. yeah. Talaga nag-lip siya. Tapos sabi niya, sige, ganyan lang. Yeah. Doc! Ulitin mo So, sa yeah. yung mga lifting na yan sa clinic ko before, yung mga babae talaga doon is stress. Yan na.
part ito ng treatment sa mga stress. Yung magpaganda ang mga babae. Yes, Yun. tama yan. Para mawala Isang way yan. Babae lang ba? Of course, lahat. Pero Mostly babae. karamihan kasi na na-stress ang mga nanay. Alam mo naman trabaho ng mga nanay sa bahay, di ba? So, sila yung Tama kailangan yan. na ibalik alindog, kagandahan, para, di ba nga, happy wife? Happy wife, happy. Yes, oo. Oo nga, ako nga dati, Happy wife, happy life. malalim to dati, but Doc Juliet, tinitreat niya Talaga. ako. Oo. So, one way na para ma-distress po kayo is magpa-treatment. Treatment. Kaya Juliet at Once na Amet. nagpa-acupuncture po tayo, Yeah. no? Either body acupuncture or microsystem acupuncture, the ear acupuncture, at unang-unang sinasabi ng mga client ko, no, pagka nagkikita uli kami, sinasabi nila sa akin na ang sarap ng tulog po nila. Malalim ang tulog. Yun ang sinasabi nila. Kaya masaya sila. Kaya bumabalik po after a week, no? At kaya nga ang advice ko sa kanila, binibiro ko sila na wag pong masyadong malalim ang tulog, baka malunod. Sabi nga natin, di ba, if you have the complete rest talaga, 8 hours, talagang, ayan na, nagiging healthy na po tayo nun. Yan ang kailangan natin. Pero ang hirap ng gawin yan ngayon eh. Yung 8 hours patutulog. Usually 6 pa lang, 6 hours. Kasi sa atin naman, kahit at least 6 hours may tulog tayo. Yung edad natin. Oo. Depende sa edad yan. Yeah. At least 6 hours okay naman na. Basta tuloy-tuloy, hindi yung paputol-putol. 6 hours nga pero paputol-putol. Yeah. Puyat pa rin yan. Meron akong friend naka-online sa Saudi Arabia to. Oh. Hi daw, Doc Juliet. Hi, Mr. Roy Tablan. Hello. sir. Happy Friend ko to, nung kabataan namin. Hi, Roy. Hello po. Hope marami kang matutunan sa amin. So, ang stress, alam mo na. So, Stay paano mo safe yung address? and healthy, Sir Roy. Ayan. At sa mga ating nanonood po ngayong araw na to. Ayan. Sa mga nasa ibang bansa po. Yes, this is from Saudi Arabia. Shoutout natin yung mga ibang viewers natin like Sir Luther Calderon, Hello po. Hello. Sir Lisa. Calderon. Nicodemus, at yata ito ni Ma'am Fe. Ayan. Alicia Rose Reyes de Guzman, Alicia Belaras de Burgado, at siya si Sir Roy Tablan. Hello, shout out po yan. Hello. Okay, so paano naman saan ba pupunta kapag gusto nilang magpa-acupuncture, Doc Juliet? Sa Gusto nila ng ear acupuncture. Ay, by the way may mga tao kasi no na medyo takot, no? May tinatawag nating phobia sa karayom. Sa karayom. Katulad ko, dati takot ako sa karayom. Pero na-conquer ko because of the acupuncture. Dati hindi ako nagpapa-acupuncture. Gusto ko, ako lang ang magtutusok. So, sa abit ng time na tutusukan ka, so may stress, di ba? Yes. Oo, kasi pagkatutusukan ka na, like, do you remember when we are in the, what hospital yon? Philippine Heart Center. So, nandun kami, nagpa-laboratory test lang, no? Blood test. Yeah, alam ko yun. Alam na alam ko. Sa Ilang oras Heart yung bago Center. na ano yun. mga 30 minutes before siya natusukan, kuha na siya ng dugo. Bakit? Ganun Kasi po siya laki ng ka-stress. karayom. Oo. Kulang na lang po mag-acupuncture kami that time kasi nga sobra siyang stress nung time na yun. Tapos, hindi, supposed to be, dapat ang gagawin ko na lang, kasi wala pa siya. I went doon sa cardio for, ECG and, ano yung test na yun yung isa? CBC mga CBC, X-ray, Yeah, pero I went first ultrasound. sa cardio. So sana nag-ano ka Appointment. muna, nag-NI4 ka muna. Hindi. Pagdating ko kasi doon, sabi ko wala si Juliet. Yes, cardio muna ako bago. Wow, yes pa talaga. Kaya lang, pag-akit ko doon, nakita ako, pinababa ako. Kala niya makataka siya. Kasi nga, yun nga, na-stress na siya. Sobrang stress. Oo, sabi ko. pero Parang kulang na lang, ngangatog na siya. Ganun okay ang naman stress yung na maano result. sa kanya. Okay naman yung result, except dun sa, what's called this, cholesterol before. But now, okay naman. So, ayun, acupuncture can really help. So, kung gusto po ninyo mag-acupuncture, you can call us po. And may mga other clinic naman po na legit din po na pwede kayo magpa-acupuncture din po. Just make it sure they are accredited ng PITAC DOH po, yung mga acupuncturists. Ayan. By the way, si Doc Juliet is a certified naturopath practitioner din po siya. And also, a holistic Holistic nutrition. Ibig sabihin po, natural way po ang pagpapaganda natin. Yan.
So, basta kung may mga body pain, so, kung nai-stress, so, pwede po kayo magpa-acupuncture po. Just call us lang po. Nandiyan po sa baba yung ating contact number po. Kay Doc Juliet or kay Proc A. Ayan. Okay, may mga katanungan pa ba tayo? Ayan, may mga ano pa ba? Question? Wala na. Magandang hapon po uli sa mga nanonood po natin. No? Nandiyan po sila Ma'am Rosario Abadilla. Ma'am Chat. Hi, Ma'am Chat. Nandiyan din po si Ruben. Si Ruben. Yes, Of course, Ruben. Partner. Ayan. Then sa Cebu, yung family ko, si Marilyn Machete. Hello, and my Ma'am. wife. Nandiyan sila. Sophia May and John Albert and also Laverne Trixie. Ayan. Nasa bahay sila. Walang pasok ngayon doon yung mga bata. Kaya may time silang makapanood. Ayan. Okay. Okay, ano pa may dadagdag mo, DJ Elaine? Yun nga, dapat huwag tayo ma-stress, laging masaya lang. Di ba? Oo. Para Kaya huwag tayo magkasakit. Kaya nga, di ba, palagi sinasabi, be happy. Like, always happy. Always positive para medyo malesen yung mga stress na yan. Kayang-kaya natin yan. Kaya. Para walang magkakasakit, so wag ma-stress. Yeah. Yes. Mag-exercise at mag-window shopping. Ay, window shopping. Mukhang mapaparami. Or magpasalon, magpaganda. Di ba? Oo. Maraming paraan para maiwasan ang stress. Totoo yun. Kaya nga, huwag kang magpa-stress. Dapat sila yung ma-stress sa Sila atin. yung may stress natin. Which is true naman, di ba? Yeah, Which is totoo yan. So, kasi ano yan kung financial problem, so anong dapat gawin natin? Financial problem yan. So, hanap tayo ng paraan paano tayo mag-generate ng income. Yes, kailangan malilit na negosyo. Oh, step by step, we can do that. Ano yan? Lalaki din yan. Oo. Kasi sinasabi nga, totoo yun. Sinasabi nga, isang maliit na bagay, pwedeng maging Mapalaki. mapagmulan na para lumaki. Para lumaki. Okay. Mabuti na yung may sinimulan kaysa walang sinisimulan. Yes. Totoo yun. Ayan. So, ano daw ba ang benepisyo ng acupuncture o auricular acupuncture? Naku, napakadami, Sir Abet. Yeah, unang-una, ang Halos auricular lahat ako. acupuncture isa sa benepisyo naman natin or pwede siya sa mga nakakaramdam ng tinatawag na chronic pain. Yes. Especially sa Pain. back pain. Ayan. Yan ang napakarami nating mga nagamot. Yung mga body pains po talaga. Yes, It's very effective sa mga very body pains. effective. Oo. O kasi yung tenga natin, di ba, parang nakabaliktad na fetus yan. Yes, so Kaya inverted yung fetus. loob, Siguro, yun Sir yung Abet, organs. magbigay ka ng konting details about the auriculo para at yung mga bagong listeners natin, Yes. alam nila uli. Konting introduction lang about the auriculotherapy. Well, auricular acupuncture or ear acupuncture na tinatawag natin, ito yung ini-stimulate mo or ini-stimulate mo yung mga ear points, no? Yung mga points na nasa tenga po natin. You can use needle, acupuncture needle of course, which is dapat yung gagamiting acupuncture needles are disposable. So, single use only. Hindi pwede yung paulit-ulit po. proper disposal. No? Oo, proper disposal po yan. Ayan. Ayan po. At ang auricular acupuncture po, marami pong magagawa po sa atin. Kung takot po sa karayom, you can use the ear seeds. Yeah, Yes, receipts. ako. Or pellet, no? Yung meron tayo tinatawag na magnetic Yan pellet ang aking or pinaka-favorite pellet. ear Oo. seeds lang po. Yeah, Yan. ear seeds lang. It can, it's a, acupressure. No? Acupressure siya. Pressure mo na siya Oo. gano'n. So, even mga cancer patient, we can help through, especially for those who are cancer patient na nag-undergo ng chemotherapy, we can help for pain management, natural way. Okay. So, auricular acupuncture po can help. So, by the way, happy watching po kay Ma'am Marchie Santelia Kahulugan. Magandang hapon po, Ma'am Magandang Sally hapon. Pina Butter. Ida Paliso sa Ireland. Ayan. Wow. And Mga- from KSA, Ma'am Mila Lapus. Magandang From Saudi Arabia din po, yan. umaga Oo. po or hapon. Hapon yan. Ayan, hapon. Ayan. 5 hours?
Oo, 5 Great hours day na in po. advance. Ayan. Oo. Maraming Mga salamat po. naka-off yung mga nasa Middle East, mga naka-off sa it's Friday, so weekend nila yan. So mga wala silang mga, oo, wala silang Tama. mga Si Doc Juliet nagtagal din sa Bahrain. Sa Bahrain, I stayed there for 6 years. Doon nag-aral yung mga anak ko. So alam ko, mga Happy ano yan watch. sila ngayon. Oo. Yung mga nasa abroad, pag uwi po ninyo ng Pilipinas, itry nyo po magpa-auricular. Or if you want na magpaganda, have the natural botox, just call us. Oo. Tapos makakatulong din sa mga nag-develop ng insomnia, yung hindi makatulog po. So makakatulong po yan. Ilang beses ko na yan na-try sa Rabbit na meron isang akong teacher na medyo may matanda na, no. Nagwawala siya, may problema. So sabi ko, itry lang. Papakalmatin ko lang siya. Even migraine. Ang nangyari doon, natulog siya. As in, tulog. Talagang kumalma. Yeah. Kumalma talaga siya. Pagising niya, para na siyang mahinang-hina. Talagang yung pinaka-hyper niya naging medyo mukhang nakatulog, nag-okay si liver. Nag-okay si liver niya, nakalmante. So, ayun. Kalmante na, hindi na siya nakasigaw. Ganon kabilis. At saka actually not only acupuncture can help. Of course, kailangan pa rin ng proper diet. Yes. Diet and exercise. Yes. Ako nga, madalas kong sinasabi sa mga client, no, after acupuncture, ang kailangan nila is mag-juicing therapy din kung may mga talagang hindi magandang nararamdaman sa katawan. So, kailangan pa rin natin ng juicing therapy for nutrification. So, marami klase. Marami mag-juice ka ng prutas o gulay. Yung ating favorite Sir Abbott na kupas. Yes. Yeah. The kupas. Kung gusto po ninyo ng ganyan, turuan namin kayo para pang detox din po yun. Juicing lang Juicing naman lang yan. natin yung Carrots, upo, pipino, peras, or apple, pears. or ampalaya. Yan, Or, sayote. sayote. Paano sa abroad, walang sayote? Ang sa Saudi, sa Middle East, mahamalang sayote, ha? So, pwede nating palitan ng iba. Medyo mataas naman yung kanilang, let's say may hypertension, makakatulong naman yung one stalk of, haluan mo ng one stalk of celery. Yes, very good din po yung celery. And yung mga ganun nyo, pwede rin siyang haluan ng ibang mga dahon-dahon. Yung hindi po halata, lalo sa mga bata. Lagyan nyo lang siya ng mga alokbati, konting i-chops, isama nyo sa mga smoothies nyo. Hindi na po yan halata ng mga bata. Tsaka by the way, congratulate natin si Doc Juliet kasi nakatapos na siya. Congratulations! Sa culinary medicine. Yes po, is raw po yun. So, soon veggie. sana, mga cook naman and mga pastries and cakes. Yun. So, isang way po yan para magamot natin ng mga pasyente sa natural na pamamaraan. Yung mga table food, yung mga food lang po natin sa bahay. Yun lang po ang ating bibigay ng mga gamot. Isasabay po natin syempre yan doon sa mga gamot na binibigay ng mga medical doctors. Of course, doon po tayo nag-follow lang sa kanila. Assisted lang po kami para palakasin ng mga resistance para nila. mabilis. Kailangan din mga natural like sunlight. Very important ang sunlight. Yeah, yan. Ang number 1 na binibigay natin, sunlight, of course. Then vitamin C. Para ma-absorb yung vitamin C ng body natin. Yes, Vitamin vitamin D3, D. which is sunlight, natural. Vitamin Coke daw, sabi ni Direk, Sir Abel. Ang tanong dito, ano ang ear seed? Okay. Ear seeds or Baccaria seeds, no? Actually, yun yung instead of mga pellet, so Baccaria seeds ang napili. From China pa po yan. Baccaria. Yeah, Baccaria seeds, no? Na kasing laki po yan nung points. Sinasabi nila kasing laki ng points sa ear. So, kaya yan yung ginagamit natin na para ma-stimulate po natin. Masarap siya pag nilagay mo, tapos didiin mo pang gano'n. Oo, masarap. Nakaka-relax po yan. Ako in-advise ko rin yung mga nasa abroad since na wala nga sa Pilipinas. Yung sinasabi ko lang na everyday po, i-massage nyo lang po yung ears ninyo. Kung saan po yung part na masakit sa ears nyo, doon kayo magtagal, more stimulation po doon, and ma-feel nyo talaga is instant relief po sa body ninyo na masakit. Ganun lang. Parang binasahin mo rin buong katawan. Yes. Actually, di mo na minsan kailangan ng masahe. Kailangan lang, everyday po, masahe sa tenga. Yan ang binibigay. Lalo sa mga older na natin, mga seniors. Malaking bagay po yon, yung mga nasa abroad natin na hindi nga mahalang masahe doon. Ang may bibigay namin sa inyo na tulong is, yun nga, i-massage po ang ears. I-massage lang. Paikot. Ayan, ibidedewa na sister, yan, ganyan. Yan ang aming model. Nagagalit palagi. Kasi pag nagagalit tayo,
nai-stress ka lalo. Ayun. Affected yung Kaya dapat liver iwasan natin. yung stress talaga eh. Yung galit-galit. Oo, totoo yun. Mga bata huwag niyo akong galitin. May mga kalokohan. Oo, pag-inom din ng alak, di ba? Sabi nga nila, nakakasira din daw ng Liver. ng liver. So usually pala, yung mga manginginom, kaya minsan pala na may tamang ulo. Di ba? Oo. Mga irritable sila, di ba? Kasi yung liver pala nila affected Liver na. affected. Apply natin, affected. Kaya nga sabi nga nila, yung kung manginginom ka raw, narinig ko lang ito, kapag ikaw ay manginginom, bago ka uminom, kumain ka muna ng atay. Sino ba manginginom? Wala, di ba? Wala naman. Kumain ng atay. Oo. Bakit? Bakit? Para pag uminom ka na, malilito yung alak kung sino yung una niya nirain. yung atay na mismo. Yung Tumatawa tuloy si Directy na mga Joke lang po yun, mga kababayan. Joke lang po yun. No, po, Palagyan mo po yan si negative Pakabet po ang pag-inom din po ng alak. dapat naman kasi masaya tayo palagi. May biruan din. Huwag masyado seryoso. Yes. Isa sa mga pag na-stress tayo, yung gawa ng frustration. Diba? Pag na-frustrate ka, nai-stress ka rin. So, affected pa rin si liver doon. So, ganun din kapag tayo naman ay, what we call this, yung nadidepress. Depressed. So, ganun din. Si heart naman yung magiging affected. Kaya, ibig Sad, sabihin, oo. stress can affect the organs sa katawan natin. Inner organs. No? So, kaya dapat we must really control ourselves. You know how to control. So, paano ba? Just sit, restless tayo, sit, and inhale, exhale. Then ako, go out. Sabi ko sa pasyente ko, if stress ka, depressed, go out. Go out. Sabi nga nila, di ba? Hindi mo Mag-usap sa maraming tao. Pero, makokontrol mo yung sarili mo. Yes. Dadali mo yung sarili mo. Lumabas ka ng magagalit ka or hayaan mo lang siya. May question dito, paano daw kung parating inaantok? Oo, yung palagi inaantok daw. Baka mataas naman ang sugar niyan. Depende po, no? Baka, tama. Baka mataas Yes, po yung sugar po ninyo. So, much better magpa-blood test din po tayo. Magpa-test po Usually, tayo. yung mga ganon. Baka doon sa... Mahilig kang kumain ng mga bread or mga carbs. One of the signs. Opo. Ayan. So, may isang viewers po, no? From Saudi. Conference Saudi dito, si Roy. Thank you, Roy. Congrats daw. Nakagraduate po ako ng culinary medicine. Isang raw food po yan. Yes, sa totoo lang po, habang nabubuhay ang tao, pwede tayong patuloy na nag-aaral. Kahit wala sa eskwelahan, patuloy pa rin tayong nag-aaral. Ako kasi isang way yon para alam mo yung sa Alzheimer's. Kasi ang dami nating pasyente na puro Alzheimer's nga, yung mga, lalo yung mga senior na, mga nag-retired na. So I think yung isang best way din para ma-avoid yun, may exercise ang brain natin is study. Continue study po talaga. Oo. Tama yun. Wag kayong yung hindi na magagamit ang brain, just continue reading po or kung pwede kayo mag-aral ulit, just go on. Ako nag-aral ako ng cosmetic. Ay, may naka sa screen natin, no? Ano daw ang auricular acupuncture? Yan po yung isang technique na tinutusok po yung ear, no? Or nilalagyan ng ear seeds po to stimulate, no? And alam po ba ninyo na in TCM, sa tenga po, traditional Chinese medicine, sa tenga po, we can do diagnosis. Nakikita na natin kung ano yung health issue po natin. Nakikita natin kung may excess or may what's called this, deficiency. Oo, nakikita natin dyan. So, auricular acupuncture, or they call it auricular medicine, some are auricular therapy or auriculotherapy. So, yan po ay napakalaking tulong po. So, marami na pong gumagawa po niyan sa halos buong mundo na nga po. Buong mundo. Pero mas kilala po siya, aside sa China, mas kilala rin po siya sa Europe. Kasi yung nag-remapping ng auricular or ng ear po natin ay si Dr. Paul Nugent. That was 1957. Ni-remapping niya. Kasi nga po, bakit nagkaroon ng interest si Dr. Paul Nugent? Dahil doon po somewhere in Europe, may nakita po siyang isang community na may mga back pain. Yung iba may mga sciatica na tinatawag. Sciatica. No? So, may back pain po. Ang ginawa po ng mga tao po doon sa isang community, nakita niya, kinocotorize. Pinapaso po yun sa tenga. No? After po nagawin yung treatment na ganung way, nagulat po, from 80 to 90% ang accuracy rate po
So, nawala po yung pain ng tao. Kaya, nagkaroon ng interest si Dr. Paul J. By the way, si Dr. Paul J. is isang surgeon po siya, no? Neurosurgeon. Ayan. So, nagkaroon siya ng interest sa pag-aaral po ng ear. Kaya, inaral niya at siya po yung nag-remapping. Then, yung ginawa niyang remapping, ginamit sa China. And, nakakatuwa po kasi, sabi nung sa China na accurate yung mga points na ginawa po ni Dr. Paul J. So, kinumbine po yung China and kay Dr. Paul J. Kaya yun po, doon po nag-start yung auricular acupuncture. Ayan. So, marami pong mga studies na rin about sa ear acupuncture. And the best talaga siya for pain management po, no? And ayan po yung nakikita po ninyo sa ating screen. Ayan. We can use acupuncture needle. May mga sizes po ang needle. Iba po size para sa body, iba rin po ang para sa ear. Then, meron din po tayong tinatawag na Baccaria seeds or ear seeds. Ayan naman po yung tinatawag na naka-stock naman po yan sa tenga po natin for 3 to 5 days po. Yeah. Yan ang aking favorite, yung Baccaria seeds na yan. Yan ang kadalasan kong ginagawa na talagang marami po ang gumagaling dyan. Even yung mga rider ng Grab, pag nakita kong masakit, oy, kuya, ano yung tenga mo? Masakit nga po. Nababasa mo talaga eh. Isang ear seeds lang po yun. Narirelieve po sila. Yes. Konting, yung ginhawa ng katawan, malaking epekto po sa kanila yun. At laking pasasalamat na po nila yun. Oo naman. Ayan. Ano bang benefits ng ear seeds? Okay, napakadali pong gawin kahit sa bahay po, pwede po natin gawin siya. But the important thing is, alam mo kung ano yung right points na gagamitin natin. So, it can help supplements traditional acupuncture in between the sessions. So, ibig sabihin po, kung nagpa-body acupuncture ka, after the sessions, you can do, pwedeng pabaon pag uwi mo. Take home therapy. Take home. Kasi mamassage lang nila yan sa gabi bago matulog, no? Then, suitable for those who do not want to receive acupuncture needle. Yeah. May phobia sa The needle phobia, like Sir Abel. Takot naman kasi talaga. Tulong ka rin, tutusukin ka. Kasi may mga instances na kapag pinilit mo yung takot sa karayan, pwedeng mag-collapse yun. Yes, so, kaya, tama. ang alternative way namin, instead of using needle, we use the Baccaria seeds. Yeah. But it doesn't mean na Baccaria seeds lang. So, pwedeng kung gusto mo ng needle, of course, we can use the needle. Meron din cases din, Sir Abet, na takot din sa seeds, nagda-doubt. So, pressure, pwede naman. Acupressure. Pressure. Yes, so pwede naman. You can use your ear probe to stimulate the... Paano nga kung walang ear probe, Sir Abet, anong pwedeng gamitin? Yung finger natin. Yeah, you can massage it. Yung iba, ballpen. Ballpen. Yung kasi, ballpen. Pero make sure na nakatakip pa. Pag sila lang. Siguro pag sila lang sa bahay at kailangan na merong ganon, siguro pwede na po yun. Pero wag madiin kasi pwede po magkasugat. So, maraming benefits na maitutulong po ang ear acupuncture sa atin. No? Especially for the stress. Very important. Napakasarap po ng tulog po natin after the event po natin. Okay. Meron pong comment. Si Sir Carlos Chua. Hi, sir. Hello, sir. Na-miss na kita, sir. Ayan. Oo, actually si Sir Carlos ay isa po during sa event po ng migrant workers sa Dayton. Yeah, oo. Sayang wala po siya. Kasi nagkanda kami ng free treatment po doon using the auricular acupuncture. So, nung ginawa po namin yon sa kanya, sabi niya po, natanggal yung sakit ng paa ni Sir Carlos. Wow! Sir Carlos, paat daliri yan, di ba? Ginamot ko sa'yo. Yeah, At nakailang beses ka sa akin na mismo agad ako. Gusto mo agad magpa-treatment agad-agad. Parang 3 times ka bumalik sa akin. Yeah. Ayan. Hello, Sir Carlos. Na-miss kita dito. Punta ka dito ulit. Saka dito, sir. Join ka sa amin next time. Ayan. So, isa po sa nagpatunay po, no, na nawala po yung sakit sa kanyang paa at kamay po. So, maraming salamat po, Sir Carlos, sa pagtangkilik ng auricular acupuncture or auriculotherapy po. Yes. Yan si Sir Carlos Chuis, isa sa anchor din dito sa Kakampilan. Kasama yan natin. Sa Chinese community, siya yung nagre-report. Yes, tsaka invited siya tayo sa isang event doon sa More in Binondo. Okay. Inintay na natin yung schedule doon. Okay. Tayo namin yan, sir. Magkita-kita tayo muli.
So yan, marami pong salamat. Again po, kung gusto po ninyong magpa-acupuncture, you can Yan. contact Doc Juliet Laurente, isang Yes. CNP at holistic Esthetician. esthetician. 0927-672-4118. Ayan po. Ulitin At ko si po. Prakabet, Kay Doc Juliet Mas, 0927-672-4118. And Albert Machete, yours truly. Kung acupuncture po, Ito daw po ba yung original na machete? Oo, wag lang titignan ng katawan. 0977-475-3415. Ayun po. Yan. So, tawag lang po, no? Message po. At kami Ayan. sasagot. Ayan. Yes, at yan po ang ating Kapeng Barako, pure Kapeng Barako, Batangas. Yan po, available sa Shore Residences. At meron po kami doon staycation unit sa Shore Residences ng aking hipag na si Ana Alfonso. Ayan, at yan ang ating fresh bamboo, lavender, cucumber melon, warm cotton na linen spray. Yan, itry Thank po you natin po. lahat yan. Ang kape niya po ay napakasarap. Thank you. At mabango ang aking Yes, mabango. Saka kahit po walang sugar. Yan ang binibigyan mo, no? Sugar ang coffee niya. Ang sarap po talaga. Yes, try po natin. Oh. Okay, muli. Nakakalungkot pero we have to end the We have to end. program. It's not the end naman. Kasi we For can today only. Kala ko. For today only. Ayan. Kasi, syempre, for today only. Yun. Walang Marami gusto pang pa. meeting yun. Yan. At magkita-kita po muli tayo next week dito po sa ating kakampi online live sa programang Health Mo, Care Ko. Magandang Magandang hapon hapon sa muli. lahat. Stay Thank you. positive and happy. Yes. Happy weekend po. Happy Sana po weekend. marami po kayong nakuhang aral po, no? Sa ating topic po today. Bawat hakbang sa kalusugan, kasama mo sa paglalakbay. Pag-asa't pag-aalaga, para sa'yo aming ibibigay. Health